Yan na naman kayo. Yan ang mahirap sa inyo, eh. Porket si Roque na ang ita-topic natin sasabihin niyo supaan na. Oh, 'di ba? Fire Nation. Porket si Roque na ang nakita niyo nakabusalsal na yung bunganga, sasabihin mo susubo na. 'Wag gano'n. 'Pag si Roque, eh, maganda nga i-topic 'to si Roque, bakit 'to? Sila-sila nag-aaway, eh. Kaya lang kayo naman grabe kayo kay Roque. Pagka nakita niyo na "Uy, si Roque, yung topic." Iko-comment niyo na dun, "Supaan na." Grabe kayo. Oh, game ho, mga kababayan, pakinggan na po natin 'no at susupa na, magsasalita na si Roque. Na isang Pilipino, isang mamamayan na ang alam ko sa batas at pareho naman tayong abogado anti-Claire, sa Oh, batas may karapatan na magkaroon o makalap ng impormasyon na nakakaapekto sa kanyang pang-araw-araw na buhay, oh, ay may karapatan na humingi ng hair follicle test. puking na. Sabi ko ano, para tayong nagiging uncensored dito ano. Sorry, 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 reaction lang 'yun, YouTube. Pasensya na ano, nadadala lang na reaction. Ang sabi ko is, ano ba, wala tuloy akong maging maipalusot do'n sa nasabi ko. Oh, makinang si Roque, 'di ba? 'Yun na naman, hirpulikol na naman. Anak ng tipaklong naman, kailan ba matatapos yung hirpulikol na 'yan? Paulit-ulit na hirpulikol, ito naman kasi si Anjo Iliana, 'no, humihingi ng hirpulikol. O ngayon naging sikat si Anjo Iliana dahil po doon sa, pagbanat niya kay Tito Soto, mga kababayan. Kesyo daw may kabit. Nagdiwang po ang mga DDS do'n, ha. Kasi gustong-gusto nila na masira si Tito Soto at bumaba sa pagiging Senate President si Tito Soto at palitan po ni Alan Peter Cayetano na aka Boy 10K ho. At ang maging Senate Blue Ribbon Committee Chairman ay wala pong iba kundi si Rodante Marcoleta na Boy 2K naman po. Si Boy 10K para sa pamilya, si Boy 2K para sa kuryente. Kaya po tuwang-tuwa sila nung si Anjo Iliana, mukhang engot na nagsasabi, Tito Sen, gusto mo ba ilabas ko yung mga kabit mo? 2013 pa, kabit mo na yon. Nagsabay pa kayo ni Bossing. Gusto mo ba, Tito Sen? Nagpakalat ka ng vlogger mo. Maramdamin pala yun si Anjo Iliana, ano? Natural ho, mga kababayan. May mga supporter yang si Tito Sen, pati ho mga vloggers, mga bossing, no? Kasi kung maalala nyo ho, yung nakalaban ng TBJ, yung tape, di ba? Merong mga sumuporta sa kanilang mga vloggers kasi sabi nga ni Mark Gamboa, na kumpare natin na si Models of Manila, sabi niya, kami nung nandun kami noon, talagang ang taas ng algorithm, no? Talagang ang laki ng kinikita namin doon sa TBJ. Hanggang sa napalagay na ang loob nila doon sa TBJ. Ngayon, pagtatanggol nila. Kasi sinisiraan mo yung naging close friends nila. Hindi kagaya ni Anjo Iliana, mga bossing. 21 years nakasama niya doon sa araw-araw na trabaho. Binanata niya. Siguro akala niya, mga boss chipamo sir, sa politika, pag bumanat ako, kailangan walang babanat sa akin. Hindi pwedeng ganun. Dito, pag lalo na usaping political ho, mga boss chipamo sir, bardagulan dito. Hindi ho po pwede ang pabebe dito. Oho. Kaya naman si Roque, ibinabalik niya yung hirpulikol nga po, hirpulikol daw. Kasi nga, nasambit nung bago nila sanang magiging hero o bago sana nilang magiging bayani na si Anjo Iliana, kaso, sabi pa lang ni Tito Sen, huwag niyo pasinin niya, papansin yan. Wala na. Di ba, Ai Chang? Wala na. Homer Miguel, ano sabi? I-reveal ko na po talaga yung mga kabit ni Tito Soto. Unang binanggit po, alam niyo kung sino? Ang makahula. Sige, ang makahula kung sino yung kabit daw ni Tito Soto, sabi ni Anjo Iliana, sa inyo na si Roque.
Sino ang makakahula? Ang unang kabit daw po ni Tito Sen, mga kababayan, walang iba kundi si Rudolph. Kasi daw po nakakabit doon sa sleigh ni Santa Claus. Medyo corny. Medyo corny. Kaya lang, wala. Mga bossing. Sabi ko sa sarili ko, wala na. Tapos na pala. Taas pa naman ang algorithm nun. Na akala ko all the way na. Nadismaya na naman yung mga DDS. Umasa na naman po sila. Alam niyo naman, mga mapagpatulyang mga yan. Sabi ni June Bes, ikaw chismoso ka din, June Bes, no? Talagang hinintay mo, no? Si Rudolph, tama, shoutout sa iyo, boss, Asang-asa pa naman yung mga DDS na ito na ang paglagpak, ang paglagapak ni Tito Soto. At si Prosti, sabi ni Malu Siron, nadismaya na naman ho sila. Diba? Nadismaya na naman sila, mga kababayan. Ay, naku po, mga boss chief, amo, sir. Tuloy pa natin. Sa ating presidente. Pero ang sabi mo, sino ka? Bakit? Roque, nantoakwa ka. Ang presidente, nagpa-drug test bago tumakbo sa pagka-presidente. At pagkatapos manalo, nagpa-drug test ulit. Diba? Kung matatandaan mo, ikaw ang spokesperson ng dating Pangulong Duterte. Ano sinabi mo? Wala pong karapatan o wala pong makapag-uutos kay dating Pangulong Duterte o wala pong makakapag-utos sa presidente para magpa-drug test. Yung amo mo na nandun na nakakulong ngayon, hindi yun nagpa-drug test kahit isang beses. Sumisigaw yung mamamayang Pilipino, magpa-drug test din yun. Pero ano sabi? Hindi pwedeng utusan ang presidente na magpa-drug test. Di ba? Tapos ito, kahit mukhang stress na stress ka na, puro ka pa din pa-drug test, puro ka din hirpulikul. Di ba? Sabi ni Faye Nobio, yes, 2 beses nagpa-drug test. Itong si Pangulong Bongbong at si Rodriguez pa ho yung nagganon doon, no? Mukhang uto-uto na din yung si si Rodriguez. Si Panort? Bakit? Biruin mo, hawak niya, 2 beses niyang hawak. No, ito po. Yung drug test ni Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin lang po, hindi positibo ang Pangulo sa pinagbabawal na gamot. Ayun, napunta doon. Kasama nitong sila Roque. Naki-drug test na din ulit. Hindi ba naman gago? Gagot kalahati yata yung Panort na yun, no? Sabi ni Ma'am Princess Paris, bakit hindi natatapos yung drug test kay PBBM? Mga baliw talaga yan. Hindi na nila tinantanan. Kasi nga recycle lang ng recycle itong mga ito. No? Like example, ayan, kung ano man yung issue ngayon at hindi kumakagat at hindi nila naibibintang kay Pangulong Duterte, kay Pangulong Bongbong Marcos, ang gagawin nitong mga to, i-shape na naman ng panibago. Ganyan lang ho sila, paulit-ulit.